Hindi na palalampasin ng AFP ang fake news peddlers na naninira sa ahensya. Sa korte na raw magkita-kita. Narito ang agenda report ni Francis Folte. Kakasuhan ng AFP ang mga nagpapakalat ng malisosong balita laban sa sandatahang lakas ng Pilipinas. So, tinitingnan natin dyan, all of those na nagpapakalat nga ng maling impormasyon leading to a different narratives or meron silang gustong aksyon na hindi maganda para sa ating bayan. Kasama raw sa mga posibleng ireklamo ang mga nananawagan ng pagbawi ng suporta ng militar sa gobyerno at nagpakalat na mayroon umanong 15 billion peso ghost projects ang AFP. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, walang mga guni-guning proyekto ang AFP. Lahat anya ng military facility na nakapaloob sa programang Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS ay pinopondohan at ipinatutupad ng DPWH. Kahit AFP daw ang nagre-rekomenda ng mga proyekto base sa kanilang operational needs katulad ng barracks, training facility at mga headquarter building, hindi dumadaan sa AFP ang pondo at direkta itong ibinibigay sa DPWH. Sa isyu ng umano'y coup, ayon kay Padilla, walang naging pagpupulong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at sino mang retired AFP official para planuhin ang pagbawi ng suporta sa administrasyon. Ang goal po natin dito is for us not to get distracted in terms of the Armed Forces of the Philippines. Laser focus tayo sa ating mission and function. Una na ring nilinaw ni Browner sa isang forum na bagaman may mga kumausap at nanghihimok sa kanya na ilaglag na ang administrasyon bago pa man ng September 21 rally, tinanggihan niya raw ito at pinaalalahanan ang kanilang hanay sa kanilang sinumpuang tungkulin na protektahan ang saligang batas. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel.